Hello! So, ang topic natin is for DC circuits, which is nodal analysis part 6. So, yes, part 6 na ito ng series of video tutorials for the topic, nodal analysis. Kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1, 2, 3, 4, and 5, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para at least meron na kayong idea dito sa mga sasagutin nating problems. So, magsasolve lang naman tayo ng more problems pa para mas ma-expose pa kayo sa mas maraming problems sa topic na to and para mas ma-master pa natin yung nodal analysis. So, ito yung so far mga na-discuss natin ha. So, link ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin. Panoorin nyo muna lahat. So, ang pinaka-last number na inabot natin, 20 plus na ata tayo. Yan. 25. Okay, so number ano na tayo? 26. Okay, problem 26. Sulat muna natin. Find I/O for the circuit below. Plus minus 60 volts, 4 ohms, 10 ohms, 2 ohms, 8 ohms, 3 I/O. Tapos ito si I/O. Okay, so find I/O for the given circuit. Still with the application ng nodal analysis. So ito yung ating reference node, the ground, reference node, 0 volt. Then hanapin natin yung mga non-reference nodes. So ito, tsaka ito, right? So meron tayong tatlo. Pero ito kasing 60 volts, etong node na to, nakakonekta na siya kay 60 volts. So in between the non-reference node, etong node na yan, tsaka sa ground, may 60 volt. E di automatic, ang value ng node na to is 60, right? 60 volts. Okay? Diba naturo ko to? Tapos yung mga natirang node, pangalanan na natin, let's say ito si V1, tsaka si V2. So dalawang non-reference node na lang yung hahanapin natin. Okay? Buo tayo ng dalawang equations. So mag-assign muna tayo ng current direction para sa mga resistor. For the 4 ohm resistor, ito na yun, no, yung I/O. Dito kay 10 ohm, let's say gusto ko is papunta sa kanan. Okay, I1. It doesn't matter, gusto nyo pakaliwa. Yan lang yung gusto kong assign direction. Arbitrary naman yon, kahit anong gusto nyo. Tapos kay 2 ohm, sige pababa. Okay, I2. Tapos si 8 ohm, sige pa ganito, I3. Okay? So, mag-aano na tayo, KCL. KCL at simulan natin kay node V1. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, dito kay V1 muna tayo, no? Ano-ano yung mga current entering? Di si I/O, papasok. Okay, papasok. So, I/O
is equal, siya lang kasi yung entering. Okay? Yung dalawa, leaving na, itong I2, tsaka si I3. Okay? Equal to I2 plus I3. And then, i-convert natin in terms of non-reference node voltages. So, si I0, manggagaling siya dito sa 60 volt, higher potential, 60 minus lalabas sa lower potential V1 divided by the resistance 4 ohms. So 60 minus V1 over 4. Value ni I0. 60 minus V1 over 4. Next, kay I2 naman. So dito kay I2, okay, we have pababa. So higher potential V1 minus lower potential V2. So V1 minus V2 divided by the resistance 2. Okay? So V1 minus V2 over 2. Kay I3. So higher potential V1 minus lower potential the ground, 0. Right? So V1 minus 0 or V1 na lang divided by the resistance 8. Okay. So, alisin lang natin yung denominator. Simplify natin. Ano yung LCD? 4 to 8. E di 8, right? Okay. So, multiply both sides by 8. So, 8 divided by 4, 2. 2 times 60 minus V1. Dito, 8 divided by 2, 4. 4 times V1 minus V2. Then 8 divided by 8 cancel plus V1. So distribute natin to. 2 times 20, 2 times 60, 120. 2 times negative V1, negative 2V1. Distribute the 4. 4 times V1, 4V1. 4 times negative V2, negative 4V2 plus V1. Okay, transpose na lang natin itong negative 2V1 sa kanan. So may iwan si 120 sa left side. Then may mako-combine ba tayo? Si 4V1 plus V1, 5V1, then minus 4V2. Tapos itatranspose ko pa tong negative 2V1 sa kanan, magiging positive 2V1. So 120 is equal, so pwede pang i-combine 5V1 plus 2V1, 7V1 minus 4V2. Equation 1. Or unahin ko by symmetric property sa kaliwa yung 7V1 minus 4V2 equals the constant on the left side. So 120. Equation 1. So ilan nga ulit bubuhay natin equation? Dalawa, right? So isa na to. Isa pa. So mag-ano naman tayo? KCL naman tayo sa V2. Okay? So KCL at V2. Again, summation of current entering equals summation of current leaving. So ano naman ang mga entering kay V2? Ang dami, oh. Lahat ata entering. Lahat, di ba? Si I1, si I2, tsaka itong 3I. Anong tawag by the way dito? So, meron tayong triangle symbol, diamond symbol. So, it means dependent source. Tapos may arrow. So, current dependent source. Dependent current source. Pero siya nakadepende sa I.O. sa current flowing dito sa 4 ohm. So, this is current controlled current source or CCCS. So, yung value niya is 3I.O. So, pare-pareho sila. Yung I1, I2, 3I.O ay entering V2. So, I1 plus I2 plus 3I.O equals, wala tayong leaving eh. So, 0. Okay, so palitan natin in terms of, node voltage. So, si I1, ano si I1? Higher potential 60 minus lower potential V2 divided by the resistance 10 ohm. So 60 minus V2 over 10. 60 minus V2 over 10 plus I2, alam na natin si I2, di ba? V1 minus V2 over 2. V1 minus V2 over 2
plus 3 IO. Yung IO, kailangang ma-represent natin in terms of yung unknown node voltages. So, ano ba yung IO? Ito yung current flowing kay 4 ohm. Eh, di ba yung IO kanina, that's equal to 60 minus V1 over 4, right? Higher potential 60 minus lower potential V1 divided by resistance 4. So, palitan natin siya ng 60 minus V1 over 4. Okay. E di, ito na yung equation natin. Pero, simplify natin. So, ano ba ang LCD ng mga denominators? 10 to 4. 20, right? So, multiply ko both sides by 20. Okay, distribute the 20. So, 20 divided by 2. 20 divided by 10, 2. So, 2 times 60 minus V2 plus 20 divided by 2, 10. So, 10 times the quantity, V1 minus V2, plus 20 divided by 4, 5. Okay. Times 3, 15. 15 times 60 minus V1 equals 0. Okay. Tapos, i-distribute na lang natin. Okay. Distribute natin yung mga constant. Ito. So, 2 times 60, 120. Negative 2. 2 times negative V2, 2 negative V2. Negative 2 V2 pala, sorry. Then 10 times V1, 10 V1. 10 times negative V2, negative 10 V2. Then 15 times 60. 15 times 60, 900. 15 times negative V1, negative 15 V1. Kurong natin. Equals 0. Combine natin dito yung constants. So, 120 plus 900. 1,020. May mako-combine ba tayo? Sa V1, 10 minus 15. V1, negative 5 V1. Right? Kay V2, negative 2 minus 10. Negative 12 V2. Okay? So, transpose natin atong variables sa right side. So, 1,020 is equal to positive V1, 5V1, magiging positive na sila, plus 12V2. Or by symmetric property of equality, unahin natin sa kaliwa. Itong 5V1 plus 12V2 equals 1,020. Equation 2. Yan. So, nakabuo na tayo dalawang equation. Gather na natin. Equation 1, copy. And then, equation 2. So, pwede nyo itong isolve manually, pero gagamitan ko na lang siya ng calculator, ha? So, gagamitin ko itong 570S plus. So, punta lang tayo sa mode 5.1. Okay, yung mga coefficients, yung mahalaga, ha? Sa equation 1, we have 7, negative 4, 120. 7, negative 4, 120. Equation 2, 5, 12, 1,020. 5, 12, 1,020. Press equal. So, si V1 yon yung X. 690 over 13 volts. Approximately 53.077 volts. Tapos si V2, yun yung kay Y, 1635 over 26. Approximately 62.88885 volts. Okay?
Pero yan ba yung hinahanap? Hindi yan yung hinahanap. Si ano hinahanap eh? Si IO. Okay? So, si IO, di ba yung formula natin kay IO is 60 minus V1 over 4. So, plug in lang natin. Therefore, IO is, di ba, 60 minus V1 over 4. 60 minus, nakuha nating V1, ito, 690 over 13 divided by 4. So, gamitan tayo ng calculator. Mode 1. So, 60 minus 690 over 13 divided by 4. Okay. Exact value is 45 over 26 amps. Approximately 1.73. 73 amps. 1.73 amps. So, ito yung sagot. IO kasi yung pinapahanap. So, problem, ano na tayo? 26. Problem 27. For problem 27, okay, ito naman. Determine the node voltages for the circuit. And then, ito si ground. Okay, so determine the node voltages for the circuit. So, ito muna yung ating non-reference node. I mean yung reference node, right? Reference node. So, 0 volt. Ano yung mga non-reference node? Yan yung pinapahanap, yung node voltages. So, 1, 2, 3. Okay? Pangalanan ko to as V1, V2, tsaka V3. So, mag-assign muna tayo ng direction ng current bago tayo mag-KCL. Kay 4 ohm, gusto ko pababa. Okay? Let's say I1. Pwede rin pataas kung gusto nyo. Arbitrary direction lang naman. Kay 2 ohm, let's say pakaliwa naman. Okay? I2. Pwede rin pakanan kung gusto nyo. Dito kay 2 ohm na isa, let's say pakanan naman. Okay? I3. Kay V3, pababa. Sige, pababa na lang. I4. Yan. So, mag-KCL tayo. At simulan natin kay V1. KCL tayo kay V1. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, ano-ano yung mga entering kay V1? Or actually, nakalimutan ko pala, no? Nakaligtaan ko kasi meron pala tayong supernode. Sige, may supernode pala tayo. Kasi gawa ng
gawa ng nakakonekta in between the non-reference node V1 tsaka V3 yung voltage source, independent voltage source, di ba? May super node nga pala tayo. Sorry, hindi ko napansin. So, meron tayong super node. Okay, so sige. Pag may super node, bale magiging isa na lang. Magiging isa na lang yung equation kay V1 tsaka V3, yung KCL, right? Ang gagawin natin, ano ba ginagawa natin pag may super node? Tinaalis muna natin into picture, sa picture yung voltage source, and then, shino-short natin as if naka-short. Okay, naka-short itong V1 tsaka V3. So, mag-KCL tayo. Instead na tig-iisa, isang equation na lang. KCL at super node. Okay, yung may V1 tsaka V3. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, pag-iisahin natin, lahat ng mga entering kay V1 tsaka kay V3, isang equation sa left side, isang expression sa left side. Lahat ng mga entering kay V1 tsaka V3, isang summation sa right side. So, sa entering kay V1, we have ito yung I2. Okay? Siya lang, di ba? Kay V3, we have entering si I3. Base sa inassign natin. Yun lang. Equal sa leaving, kay V1 naman si I1. Tapos kay V3, ang leaving si I4. Okay, tapos i-represent natin yan in terms, actually meron pa palang entering, nakalimutan natin. So ano pa yung entering? Yung entering si 5. Okay. Sorry. Hindi pala natin kino-consider to. Sorry. Wala pala to. Kasi kay V1 tsaka V3 lang tayo. So, hindi natin isasama si 5 kasi kay V2 siya. Mamaya kapag kapag tayo, KCL dito sa node 2. Yan, saka siya masasama. So, tama lang pala to. Sorry. Okay. Ito lang. Tapos, i-represent natin in terms of node voltages. Okay? So, di ba kay I2, higher potential is V2 minus lower potential is V1 divided by the resistance 2. So, V2 minus V1 over 2. Plus, kay I3, we have V2, higher potential, minus lower potential V3 divided by the resistance 2. So, V2 minus V3 over 2. Equals, kay I1 naman, ito, higher potential V1 minus lower potential ground, yung reference node. So, V1 minus 0 or V1 na lang, divided by the resistance 4. So, V1 over 4. Plus, dito naman kay I4. Higher potential V3 minus lower potential 0 ground. So, V3 na lang, divided by the resistance 8. So, V3 over 8. Yan. Alisin lang natin yung denominator. Ano ang LCD? Sa 2, 2, 4, 8. 8, right? So, multiply both sides by 8. 8 divided by 2, 4. Times quantity V2 minus V1. Plus 8 divided by 2, 4 ulit. Times V2 minus V3. Then, equals 8 divided by 4, 2. 2V1. 8 divided by 8. Cancel na sa V3. Distribute natin tong 4. So, 4V2 minus 4V1 plus 4V2 minus 4V3. Okay? Transpose na lang natin lahat sa sa kaliwa. Okay, so minus 2V1 minus V3 equals 0.
So, combine natin kay V1 muna tayo. -4, -2. Okay, so that's -6 V1. Kay V2, 4 plus 4, 8 V2. Okay. Tapos, kay V3, -4 minus 1, -5 V3. Then equal to 0. Equation 1 pa lang pala to. Tapos isang equation, makukuha natin kapag binalik natin si si 10 volt. Magke-KVL naman tayo around yung may V1, 10 volt source, tsaka yung V3, di ba? So V1, then connect natin anong polarity? Negative, positive. So, negative, positive 10 volts divided by V3. So, with respect to sa ground, so plus, minus, diba? Plus, minus, plus, minus. Ito yung ground. So, KVL tayo. So, KVL around the loop. Okay, ito yung loop. So, kahit anong i-assign nyo, pwede clockwise na lang. Sige. So, as we move around the loop in the clockwise direction, check nyo kung saan polarity pumasok. Okay? So, summation of voltage is 0. Kay V1, pumasok sa negative. So, negative V1 tayo. Kay 10 volt, pumasok kay negative. So, negative 10. Kay V3, pumasok kay positive V3. Okay? So, transpose natin si negative 10. So, negative V1 plus V3 equals 10. Equation 2. Okay? Tapos, isang equation na lang, right? Doon yung sinabi ko kanina kapag nag-KCL tayo sa V2. So, KCL at V2. Okay? Summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa entering muna kay V2, dito sa node V2, entering si 5. Si 5. 5 amps. Siya lang, di ba? Summation of current leaving na to pareho si I2 tsaka si I3. So, I2 plus I3. So, transform natin in terms of node voltages, yung I2 tsaka I3. So, si I2, alam na natin. I2 is V2 minus V1 over 2, right? V2 minus V1 over 2. Plus, si I3, alam na rin natin. V2 minus V3 over 2. V2 minus V3 over 2. Alisin ko lang yung denominator. Multiply both sides by 2. So, 2 times 5, 10. Then, distribute din dito sa right. So, cancel lang naman pareho yan. Bale, V2 minus V1 plus V2 minus V3. So, 10 is equal to negative V1. Tapos, V1 plus V1, 2V2. And then, minus V3. Equation 3.
or sige, unahin natin sa left side si negative V1 plus 2V2 minus V3 equals 10. Equation 3. So, meron na tayong tatlong equation. Gather na natin. Equation 1, equation 2, equation 3. Yan. So, meron tayong 3 equations in 3 unknowns. Kaya na yan ng calculator. Okay, so gamit na lang tayo ng calculator. Mode 5, 2 naman pag 3 equations. Yung mga coefficients lang yung mahalaga ha. Sa equation 1, input, negative 6, negative 6, 8, negative 5, 0. Negative 6, 8, negative 5, 0. Tapos dito sa equation 2, wala tayong V2. Lagyan nyo ng placeholder, 0, plus 0, V2. Okay, so input natin ay negative 1, 0, positive 1, 10. Negative 1, 0, 1, 10. Tapos sa equation 3, ito kompleto siya. Negative 1, 2, negative 1, 10. Negative 1, 2, negative 1, ay negative, positive ba? Mali. Ano yung equation 2 natin? Positive 1. Sorry, positive 1. Hindi pala, negative pala. Negative 1, 2, negative 1. Equation 3, no? Negative 1, ito. Negative 1, 2, negative 1. Negative 1, ulit. Negative 1, 2, negative 1, and then 10. Okay. Press equal. So, ang value nung ating, ito si V1. Okay. V1 ay 10. V2 equal pa, Y. Siya si V2, 20 volts. For V3, Z. Pareho sila, 20 volts. Okay, yan lang naman yung pinapahanap, right? Yung mga node voltages sa problem. Determine the node voltages for the circuit. So V1, V2, V3 lang yung required, which is na-solve na natin. V1 10 volts, V2 20 volts. Para sila siya kay V3 20 volts din. Okay, next, anong problem na tayo dito? Problem 27. 28. Okay, problem 28. So find V1, V2, V3. So node voltages pa rin yung hinahanap. So 5 amps. Ano pala dito?
Drawing ko muna yung circuit. Ground, syempre. Three amps, 2 ohms, 8 ohms, 4 ohms, plus minus 12, 2 ohm. At si V1, V2. Okay. So, given the circuit, find V1, V2, V3. So, identify natin yung V1, V2, V3. So, ito uli yung ating reference node, the ground. Actually, meron pa tayong isa dito. 'Di ba? Non-reference din 'yan. Pero kasi nakakonekta siya direkta kay 12 volts papunta sa 0 volts sa ground, edi yung node na to is automatic 12 volts, positive 12 volts. Okay? So ngayon, mag-a-assign muna tayo ng directions of currents. Okay? So, assign kong direction kay 4 ohm, let's say, pababa. Okay? Kay 8 ohm, assign ko, let's say, pa kanan, I2. Tapos kay 2 ohm, sige, pa kanan, I3. So, depende yan sa inyo, ha? Okay. Tapos kay 2 ohm, pababa, I4 na tayo. Tapos kay 4 ohm, pa kanan, I5. Okay. Tapos dito kay 8 ohms, right? So let's pataas. Okay, arbitrary direction lang 'yan, ha. Kahit anong gusto nyo, pwede. Kahit iba sa akin. So ngayon, pwede na tayong mag KCL. Bale, tatlong KCL equations kasi V1, V2, V3. Tatlong equations dapat. 3 unknowns, V1, V2, V3. Sa V1 muna tayo mag KCL. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung mga entering sa V1? Isa lang, si 5 amps, right? Okay. Then the rest, leaving na. Si I1, si I2, si I3, tsaka si 3 amps. Puro palabas. So, I1 plus I2 plus I3 plus 3. Okay. Transpose na natin si 3 sa kanan, ay sa kaliwa. So, 5 minus 3 is equal to, tapos i-represent natin, sige, subtract na natin to. 5 minus 3, 2. Tapos, i-represent na natin in terms of node voltages, yung I1, I2, I3. So, sa I1, higher potential V1 minus lower potential 0 ground divided by 4. So, V1 over 4, right? Plus kay I2, okay, higher potential V1 minus lower potential V2 divided by resistance 8. V1 minus V2 over 8. V1 minus V2 over 8. Okay, plus kay I3. So, V1 papasok kay V1 minus lalabas kay lower potential V3 divided by resistance 2. So, V1 minus V3 over 2. V1 minus V3 over 2.
And then simplify natin tong equation. Alisin natin yung denominator. So ano ang LCD? 482. 8, right? So multiply both sides by 8. 8 times 2, 16. 8 divided by 4, 2 times V1, 2V1 plus 8 divided by 8 cancel. So quantity V1 minus V2 na lang. Then 8 divided by 2, 4. So plus 4 times the quantity V1 minus V3. So 16 is equal to, distribute natin tong 4. Combine na natin to, 2V1 plus V1, 3V1 minus V2. Tapos distribute the 4 plus 4V1 minus 4V3. So 16 is equal, may mako-combine pa ba? 3V1 plus 4V1, 7V1 minus V2 minus 4V3. Okay, equation 1 pa lang to. So dalawa pa. So mag-KCL naman tayo after kay V1, V2 naman. Okay, dito naman sa node na to. So summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering kay V2? Si I2. I2 lang, no? Equal summation of current leaving si I4 tsaka si I5. Diba? I4 tsaka si I5. Then, represent natin in terms of node voltages. So, si I2, alam na natin si I2 kanina. V1 minus V2 over 8. Okay? V1 minus V2 over 8. Si I4 naman, higher potential V2 minus lower potential 0, ground. So, V2 divided by 2. Plus I5, ito, higher potential V2 minus lower potential V3 divided by 4. So, V2 minus V3 over 4. V2 minus V3 over 4. Yan. Simplify natin, hanapin ang LCD, alisin yung denominator. 8 ulit, right? LCD ng 1, 8, 1 half, 1, 4, 8. Multiply both sides. So, 8 divided by 8, cancel. V1 minus V2 na lang. 8 divided by 2, 4 times V2 plus 8 divided by 4, 2 times the quantity V2 minus V3. Okay, so V1 minus V2 equals 4V2. Distribute si 2, so plus 2V2 minus 2V3. Okay. Transpose na lang natin lahat dito sa kanan. Okay, so 0 is equal to, combine natin to, 4 plus 2, 6V2. Copy itong minus 2V3, and then ita-transpose natin. So si V1 magiging minus V1, si negative V2 magiging positive V2. So 0 is equal to, unahin ko na itong negative V1, tapos si V2 pwedeng i-combine 6 plus 1, 7V2. Then minus 2V3. Equation 2. Or, sige, anin natin. Pagbalik na rin natin by symmetric property of equality. Unahin ko sa kaliwa tong negative V1 plus 7V2 minus 2V3 equal 0. Isa-isa na lang. Okay? Mag-KCL tayo lastly kay node V3. So, KCL at V3. Summation of current entering equals summation of current leaving. Ano na yung mga entering? Mga entering, ito si 3 amps, si I3, lahat actually, I5, tsaka si I6, lahat. So 3 plus I3 plus I5 plus I6. Walang leaving. Okay? So 3 plus I3 plus I5 plus I6 equals 0. Wala kasi tayong leaving, 'di ba? Puro entering.
I3, I5, I6. So, si I3 alam na natin, V1 minus V3 over 2. Okay, 3 plus V1 minus V3 over 2. Plus, kay I5, alam na rin natin yan, V2 minus V3 over 4. V2 minus V3 over 4. Okay? Tapos yung huli, si I6, ito hindi pa natin nakukuha. Higher potential niya pataas yung 12 volts. Pasok kay 12 volts, higher potential, minus lower potential V3. So, 12 minus V3 divided by the resistance 8. 12 minus V3 over 8 equal 0. So, alisin lang natin yung denominator. Ang LCD ulit, 2488. Multiply both sides by 8. So, distribute. So, 8 times 3, 24. 8 divided by 2, 4. Times V1 minus V3 plus 8 divided by 4, 2. Times V2 minus V3 plus 8 divided by 8 cancel. So, 12 minus V3 na lang equal 0. Okay, combine natin to. 24 plus 12, 36. Tapos distribute natin to. Plus 4V1 minus 4V3 plus 2V2 minus 2V3 minus V3 equal 0. Combine. Sa V1, meron ba? Wala, no? So, copy lang 4V1. Kay V2, wala. Copy lang. Plus 2V2. Kay V3 meron. Negative 4 minus 2 minus 1. Negative 7. Negative 7 V3. Okay, gusto nga transpose nyo na lang tong 36 sa kanan para 4V1 plus 2V2 minus 7V3 equals negative 36. Equation 3. Ayan. So, kompleto na tayo. Gather na natin yung mga equation. Okay, ito equation 1. Or itong equation 1, pagbalik ta rin na lang natin. Unahin ko to. Tapos equal dito sa constant. Equation 2. Ito. Equation 3. Okay, so 3 equations in 3 unknowns. Calculator na lang ulit. Okay, mode 5, 2. Okay. Yung mahalaga dito yung coefficients. So sa equation 1, 7, negative 1, negative 1, negative 4, 16. 7, negative 1, negative 4, 16. 7, negative 1, negative 4, 16. Equation 2, negative 1, 7, negative 2, 0. Negative 1, 7, negative 2, 0. Equation 3, 4, 2, negative 7, negative 36. 4, 2, negative 7, negative 36. Yan. Tapos press equal. Okay. Ito yung X, which is equivalent to V1, 10 volts. Okay. Another equal. Yan si Y, which is equivalent to V2, 74 over 15 volts. Approximately ilan yan? 4.93. Tapos kay V3, press equal siya si Z. 184 over 15 volts. Okay? Approximately 12.27 volts. Yan lang yung pinapahanap.
'Di ba? Yung mga node voltages. Okay, V1, V2, V3. So, okay na tayo. Solve na yung problem. V1, 10 volts. V2, 4.93. V3, 12.27 volts. Okay. Problem 28. Okay. Problem 29. For problem 29, again, find V1, V2, V3. So, ito naman yung circuit. Four ohms. 1 ohm. 4 ohm. Plus minus 2i. Plus minus 12 volts. Ito si I. Okay, hanapin natin si node V1, V2, V3, ground. Okay, so find V1, V2, V3. Ito yung circuit natin. So again, simulan nyo kay reference node, si ground. Reference node, 0 volt. Okay. Assign tayo ng mga direction ng currents. Okay. So, depende kung anong gusto nyong i-assign. Sige, pababa. Pababa na lang kay 4 ohm I1. Pababa kay 1 ohm I2. Okay, tapos dito kay V2. Dito kay, wala tong value, nakalimutan ko lagyan. 2 ohm. Dito kay 2 ohm, paganyan. I1, I2, I3. Tapos kay V3, siya na yung I, di ba? May naka-indicate ng current. Sige, so anong napansin natin? Actually, meron tayong supernode. Pansinin nyo muna kung meron kayong mga special cases like supernode. Dito, kay V1, non-reference node V1 tsaka non-reference node V2, may nakakonect na, anong tawag dito? Diamond symbol, may polarity plus minus. So, this is dependent voltage source. Saan siya nakadepende? Kay I, yung current flowing sa 4 ohm. So, this is current controlled voltage source, CCVS. So, supernode to kasi nakakonect yung isang voltage source na dependent kay current sa node V1 tsaka V2, non-reference node V1, V2. So, may supernode tayo dyan. Okay, supernode. Meron pa bang possible supernode? Isa pa. Kasi si V1 tsaka kay V3 naman, parehong non-reference node. May nakakonect na 12 volts. Di ba? So, another supernode. So, dalawa yung supernode. Okay? So, paano gagawin? Kapag may supernode, treat natin as if naka-short muna. So, delete natin sa picture itong mga voltage sources. Nawala yung drawing dito. So, as if isa-short ko tong V1, V2, yan yung may nakakonect na voltage source, diba? Yung CCVS. Tsaka dito rin, tinanggal ko si 12 volt independent source, connect natin. Okay? So, nagkaroon ngayon ng link
nagkaroon ng link si V1, V2, V3. So, connected na sila sa isa't isa. Kasi as if naka-short, di ba? Ibig sabihin, pwede na tayong summation of current or KCL at supernode. Pag-iisahin na lang natin kasi connected sila eh. Na short to, edi connected si V1, V2, V3. Okay? So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, pagsasamahin natin yung mga summation of current entering kay V1, V2, V3 equals summation of current leaving kay V1, V2, V3. So, kay entering, may entering ba tayo kay sa supernode? Meron. Ito si I3. Okay, kasama to si I3. I3 lang. Meron pa ba? Wala na. So, sa leaving na tayo, si I1 kay V1 leaving siya. Si I2 kay V2 leaving. Si I3 uli leaving, right? Kay V2. Tapos, kay V3 leaving si I1. Si I pala, si I. I lang, I. So, makakancel nyo lang to. So, 0 is equal to I1 plus I2 plus I. Pero, i-represent natin in terms of the node voltages. So, 0 is equal to I1. Si I1 ay higher potential V1 minus lower potential ground 0. V1 minus 0, V1 divided by the resistance 4. So, V1 over 4. Plus si I2, higher potential V2 minus lower potential ground 0. V2 minus 0 or V2 divided by 1. V2 over 1. Or kahit wala na tong denominator, sige. Over 1 lang naman. Plus I, higher potential V3 minus lower potential 0 ground. So, V3 na lang divided by resistance 4. Okay? So, V1, V3 pala, sorry. V3 over 4. Yan. Alisin ko lang yung denominator. Multiply ko to both sides by 4, LCD, right? So, 0 times 4, 0. Dito cancel. Bale, V1. 4 times V2, 4V2. Dito cancel din si 4 plus V3. Or unahin natin sa left side yung V1 plus 4V2 plus V3 equal 0. Equation 1. Okay, tapos, di ba ang next is KVL. Okay. KVL tayo dito sa V1, V2, tsaka yung CCVS. So, draw natin V1, tapos yung CCVS, ano yung polarity? Plus minus 2I. Okay. Plus minus 2I V2. So, lagyan polarity plus minus, right? Okay. Plus minus. Tapos ground na yan. So, mag-KVL around the loop. Assign kayo ng direction ng loop. Clockwise or counterclockwise? Okay, clockwise na lang. So, as we move around the loop in the clockwise direction, check nyo kung saan polarity papasok sa mga voltage source. So, summation of voltage is equal to 0. I mean, sa mga voltages. So, kay V1, kay negative papasok. So, negative V1. Dito sa CCVS, papasok kay positive. So, plus. Value niya is 2I. Then, kay V2, papasok kay positive. So, plus V2. Then, equal to 0 na. All being considered already. Tapos, palitan natin yung value netong netong I. Dapat ma-represent nyo yan in terms of node voltage. Diba si I, that's V3 over 4 kanina. So, negative V1 plus, unahan ko tong V2,
then plus 2i V3 over 4. Or negative V1 plus V2 plus V3 over 2 na lang. Okay? And then, alisin ko lang yung denominator na 2. Multiply ko both sides by 2. So, 2 times negative V1, negative 2V1, plus 2 times V2, 2V2. Tapos ito cancel, V3 na lang equal 0. Okay, equation equation 2, no? Tapos, pwede pa tayong, isang equation pa. Okay? So, dito na lang tayo kumuha kay yung KVL din. Dito sa V1, 12 volts, tsaka sa V3. Okay? So, draw natin V1, kasi dalawa yung supernode. So, magkaka-KVL din tayong dalawa. V3. Polarity. So, V1 plus minus 12 tapos V3. Plus minus 12 volts. Polarity nito plus minus. Ground. Okay, so KVL around the loop. So, mag-assign tayo ng direction. Clockwise na lang ulit. So, summation of voltage is 0. Kung saan pumasok na polarity, so kay V1 sa negative. So negative V1, kay 12 volts sa positive, plus 12. Kay V3 sa positive pumasok, positive V3. So we have negative V1, transpose ko si positive 12 sa kanan. So negative V1 plus V3 equals negative 12. Equation 3. Ayan, kompleto na tayo. So, tatlong equations kailangan natin since we have three unknowns. Ito si V1, ito si V2, si equation 2, equation 1, equation 2, equation 3. Okay, mode 5, 3 ulit tayo. Mode 5, 2 pala, sorry. So, yung mahalaga dito is yung coefficients. So, sa equation 1, we have 1, 1, 4, 1, 0. 1, 4, 1, 0. Sa equation 2, we have negative 2, 2, 1, 0. Negative 2, 2, 1, 0. Tapos dito sa equation 3, wala tayong V2. Lagyan nyo ng placeholder na plus 0 V2. So, ang input natin is, okay, negative 1, 0, 1, negative 12. Negative 1, 0, 1, negative 12. Press equal. Ayun. So, ang value pala ni X, yung V1 yan, negative 3 volts. So, yung V2, equal siya si Y, 9 over 2 volts or 4.5. Tapos, si Z siya si V3, negative 15. Sakto. Okay, negative 15 volts. Yan lang pinapahanap. Tama ba? Find V1, V2, V3. Yes. Ito na yung sagot. So, V1 is negative 3 volts, V2 is 4.5 volts, and V3 is negative 15 volts.
Okay, problem number, ano na to? 29. 29 na pala tayo, no? 29. Tama. 30. Problem number 30 na tayo. For problem number 30, so find V1 and V2. So, dalawa lang. Three milliamp. Ito si V1, ito si V2. 1 kilo ohm plus minus VO negative positive 3 VO 4 kilo ohm 2 kilo ohm tapos ground na to. Ayan. So, ang meron tayo is V1, V2, hahanapin natin. Simulan natin, dalawang non-reference node si V1, V2 daw. Hanapin daw natin yun. Hanapin natin silang dalawa. So, ito yung ating reference node, si ground. Okay, reference node. 0 volt. Mag-assign tayo direction ng current arbitrarily. Sige, so dito kay 2 kilo ohm, let's say pakanan, I1, or ito muna, sige, ito na lang si I1, ito si I2. I1, pakanan din kay 4 kilo ohm, pakanan kay 2 kilo ohm, kay 1 kilo ohm, pababa naman. I3. So, mag-summation, simulan natin kay node V1. So, KCL at V1, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering? Meron ba sa V1? Si 3. Diba? 3 milliamp. Pag 3 milliamp, that's 3 times 10 to the negative 3. Right? Tapos yung mga leaving, si I1 tsaka si I2. So, I1 plus I2. So, 3 times 10 to the negative 3. So, for I1, higher potential is V1 minus lower potential, balabas siya kay V2. So, V1 minus V2 divided by the resistance, 4K. So, V1 minus V2. Ano yung 4K? 4,000, right? 4 times 10 to the third. Plus, kay I2 kaya. So, lalabas siya, papasok siya kay V1, dadaan kay 2 kilo ohm, dadaan dito. Ano nga pala to? So, meron tayong diamond symbol, dependent, voltage source kasi may polarity, negative, positive. Nakadepende kay VO, yung voltage across the 1 kilo ohm. So, voltage controlled voltage source. So, papasok kay V1, dadaan kay 2 kilo ohm, dadaan kay 3 VO, then lalabas kay V2. Sige, pag hindi nyo mag-gets yung equivalent current niyan, pwede kayong mag-KVL. So, draw nyo lang, V1, 2 kilo ohm, tapos ito yung 3 VO negative, positive. Tapos yung V2. Right? So, with respect to sa ground, so plus, minus, diba? Ang in-assign kong direction ng I2 is pa ganyan. So, KVL tayo dyan. Summation of voltage is equal to 0. KVL around the loop. Assign ko yung direction ng loop, clockwise na lang. Sige. So, yung polarity kung saan papasok,
as we move around the loop in clockwise. So, papasok kay negative. So, negative V1. Ito, plus, minus. By passive sign convention, kung ito yung inasan yung direction ng current, pag ganyan, pa kanan, papasok dapat palagi sa positive polarity ng resistor yung assigned current para absorbing power. Passive element kasi siya. So, ang value pala, nakalimutan ko isulat, 2 kilo ohm. Okay. So, plus, pamasok sa positive itong direction natin ng loop. So, plus, so 2,000, kasi 2 kilo ohm, Ohm's law, resistance times the current I2, yung voltage across the 2 kilo ohm. Then dito, papasok kay negative, so negative 3 VO, papasok kay positive, so plus V2. Then lahat na is considered equated natin to 0. Then solve natin dito si I2. Okay? Bale, transpose si V1, si 3VO, si V2. So, 2,000 I2 is positive V1 plus 3VO minus V2. Then, divide both sides by 2,000. Cancel. I3 is V1 plus 3VO minus V2 over 2,000. Okay? Pero, kailangan ma-represent nyo rin si VO in terms of unknown node voltages. Saan ba nakakonekta si VO? Kay 1 kilo ohm. Yung V2 natin, parang yan na rin yung voltage across the 1 kilo ohm kasi with respect to ground, right? So, V2 is equal to VO pala. Okay? So, V2 is equal to VO. So, magiging I2 pala, I2 is V1 plus 3V2 minus V2 divided by 2,000. So, I2 is V1, 3 minus 1, 3V2 minus V1 plus 2V2 divided by 2,000. So, yan yung ipapalit natin dito. Sige, copy na natin dito. Sige, dito na lang. Sige, dito. Copy. Copy ko yung nakuha na nating equation sa taas. So, si I2 na lang hinahanap, right? In terms of the unknown voltages V1, V2. So, that's V1 plus 2V2 over 2,000. Then, all we need to do is simplify. Diba yung 3 times 10 to the negative 3 times 10 to the negative 3, dahil negative exponent, bababa yan. Yung 10 to the negative 3, 1,000. Diba? Pag 10 to the negative 3, that's 1 over 10 cube or 1 over 1,000. Kaya magkaka-over 1,000. Multiply both sides by the LCD. Anong LCD ng 1,000, 4,000, 2,000? Di 4,000. Okay, multiply both sides. 4,000 divided by 1,000, 4 times 3, 12. Okay, 12. Tapos, 4,000 cancel dito. Matitira is V1 minus V2. 4,000 divided by 2,000, 2 times the quantity V1 plus 2V2. So, 12 is equal to V1 minus V2. Distribute the 2 plus 2V1, 2 times 2V2, 4V2. So, magiging 12 is, combine pa natin yung pwedeng i-combine. Ito, V1 plus 2V1, 3V1, negative V1 plus 4V2, positive 3V2. So, what if i-factor out ko si 3, tapos divide ko both sides by 3 para bumaba yung coefficient. So, cancel V1 plus V2, 12 divided by 3, 4. Equation 1, or unahin ko si V1 plus V2 equals constant 4. So, V1 plus V2 equals 4, equation 1.
Next, isa pa, dalawang unknown tayo eh. Dito naman tayo mag KCL sa V2. Okay, KCL at V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering kay V2? Si I2, tsaka si I1, right? So, I1 plus I2, tapos yung nag-iisang leaving, si I3. Palabas. So, si I1, alam na natin. Ano nga ulit si I1? V1 minus V2 divided by 4,000. V1 minus V2 over 4K. Si I2, alam na rin natin si I2. Ito, V1 plus 2V2 divided by 2,000. And then, derive natin kanina. V1 plus 2V2 divided by 2,000. Okay. Then, si I3, ito bago to, si I3. Hanapin natin, higher potential V2 minus lower potential ground 0. So, V2 minus 0, V2 na lang, divided by the resistance, 1,000. So, V2 over 1,000 equal to V2 over 1,000. So, simplify lang, multiply both sides by the LCD para walang denominator. 4,000 ulit, right? Distribute. So, ito, cancel si 4K, V1 minus V2 na lang. 4,000 divided by 2,000, 2 times the quantity V1 plus 2V2. Then, 4,000 divided by 1,000, 4 times V2. Distribute lang muna. So, V1 minus V2 plus 2V1 plus 4V2. Transpose ko na lang tong negative 4V2. 4V2 sa kaliwa, so magiging negative 4V2. Then, equal to 0 na tayo sa right. May mako-combine. Ito, cancel to. Tapos kay V1, V1 plus 2V1, 3V1. Then, minus V2. Equation 2. So, dalawa lang naman yung unknown. Okay na tayo. Nakadalawa na tayong equations eh. Pagsamahin natin, equation 1, tsaka equation 2. So, gamit na lang tayo, calculator, mag-mode, kapag 2 unknowns, mode 5, 1. So, yung mahalaga lang dito is yung mga coefficients. So, kay V1, coefficient is 1. Kay V2, coefficient is 1. Kay constant, 4. So, mode 5, 1, input 1, 1, tsaka 4. Tapos, dito sa equation 2, 3, negative V1, so negative 1 yung coefficient kasi negative V1, then 0. So, input 3, negative 1, 0. Okay, press equal. Ayun. So, ang value pala nung x is 1, yan na yung corresponding to V1, 1 volt. Tapos, press equal ulit. So, V2, yan yung Y, 3 volts. Ano bang pinapahanap? Yung node voltages lang din naman, di ba? Tama ba? Find V1, V2. Ito na yung sagot natin. Okay, gets? Problem, ano na to? Problem 30. Problem 30.
Sige, problem 31. For problem 31, determine V1 and V2. Sa dalawang anong lang din ulit. Plus, minus. So, 2 ohms, 4 ohms, 3 amps, 8 ohms, 1 ohm, negative, positive, 5 VO, 12 volts. Sasanapin daw ito si V1, ito si V2. Ayan. Okay, simulan natin sa reference node. This is 0 volts, the ground. Assign tayo ng mga direction ng current. Okay, sige, dito kay 2 ohm, assignan ko ng, by the way, nakalimutan lagyan. Ito yung na kay plus minus VO. Pag ganyan na lang. Okay, I1. Kay 4 ohm, pababa, I2. Kay 8 ohm, pag ganyan na lang. Okay. I3 na tayo. 1, 2, 3. Tapos dito kay V2, pababa. I4. So, kahit anong direction naman, okay lang. Ito lang yung gusto ko. So, ano muna tayo. KCL kay V1. Dito muna tayo. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. Ano na yung mga entering? By the way, sige, kasi meron pa tayong non-reference nodes. Aside kay V1 tsaka kay V2, ito, non-reference node din yan right? Pero, nakakonekta kasi siya direkta kay 12 volts, positive, sa positive polarity. So, alam na natin agad na 12 volt yan. Okay? Ganon din dito, isa pa tong non-reference node. Pero, nakakonekta siya direkta. Ano nga pala ito? May diamond symbol. Tapos, may polarity, negative, positive. So, dependent voltage source. Tapos, nakadepende kay VO. Sa voltage across kay 2 ohm yung value niya. So, this is voltage-controlled voltage source. Right? Eh, nakakonekta tong node na to direkta kay 5VO. Eh, di dapat sa negative polarity nakakonect. So, negative 5VO. Etong node na yan. Para mamaya pag nag-KCL tayo, alam na agad natin yung lower tsaka higher potential. So, sa summation of current entering at V1, ano yung entering? Si I1, right? I1 lang. Kay leaving, ito si I2, si I3, tsaka si 3 amps. Okay? So, I2 plus I3 plus 3. Ano ngayon yung I1? In terms of node voltages natin ngayon sila i-represent, yung mga currents. So, higher potential, pumasok kay 12, lalabas kay lower potential, V1. Right? So, 12 minus V1 over the resistance 2. 12 minus V1 over 2. Kay I2 naman, papasok kay V1, higher potential, minus lower potential, ground 0. So, V1 na lang, divided by the resistance, 4. So, V1 over 4.
kay I3, ito, papasok kay V1, higher potential, minus lalabas kay V2, lower potential, divided by the resistance 8. So, V1 minus V2 over 8 plus 3. Okay. So, hanapin ngayon natin yung LCD, simplify, alisin yung denominator. 2, 4, 8. LCD is 8. Multiply both sides by 8. So, dito 8 divided by 2, 4 times 12 minus V1. Tas 8 divided by 4, 2 times V1. Plus 8 divided by 8 cancel. So, V1 minus V2. 8 times 3, 24. So, multiply both sides. Distribute the 4. 4 times 12, 48. 4 times negative V1, negative 4V1. Then, combine natin yung pwedeng combine. 2 plus 1. So, 2V1 plus V1, 3V1 minus V2 plus 24. Okay, what if transpose ko si constant 24 sa kaliwa, transpose ko si negative 4V1 sa kanan? So, magiging 48 minus 24, and then 3V1 minus V2 plus 4V1 na siya. Positive na siya. 48 minus 24, 24. Then 3 plus 4, 7V1 minus V2. Or unahin natin si 7V1 minus V2 sa left side equal to the constant 24. Equation 1. So, isa na lang. Dalawa lang naman yung ano natin. Mag-KCL naman tayo sa V2. Okay, KCL at V2. Summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering? So, si 3 amps. Si I3. Dalawa. Si 3 plus I3. Tapos yung leaving, inassign natin si I4. Siya lang yung leaving, no? So, I4. So, 3 plus I3. Okay, alam na natin si I3, di ba? V1 minus V2 over 8. V1 minus V2 over 8 equals si I4. Ito, identify natin, higher potential V2 minus lower potential, yung ito sa node na yan, yung value is negative 5VO, divided by the resistance 1 ohm. So, that's V2 minus yung negative 5VO, right? Higher potential V2 minus lower potential negative 5VO divided by the resistance 1. 1. So, 3 plus V1 minus V2 over 8. So, wala na yung 1. Huwag na isulat. V2, then negative of negative 5VO, positive 5VO. Pero i-represent natin si VO in terms of dapat yung mga unknown node voltages. Saan ba nakakonect si VO? Kay 2 ohm. 'Di ba pag hinanap natin yung voltage across the 2 ohm, higher potential 12 volts minus lower potential V1, 12 minus V1, that should be the voltage, VO. Tapos para makuha yung current, i-divide mo lang kay 2 ohms law. So, ibig sabihin, si VO pala is 12 minus V1. So, palitan natin. So, 3 plus V1 minus V2 over 8 is equal to V1 plus 5 times 12 minus V1. Okay, alisin natin yung denominator. Multiply both sets by 8. 8 times 3, 24. 8 divided by 8 cancel. So, V1 minus V2. 8 times V1, 8V1. Plus 8 times 5, 40. 12 minus V1. So, 24 plus V1 minus V2 equals 8V1. Distribute the 40. So, 40 times 12, 48. 480 minus 4V1. Tapos, pag sama-samahin natin,
yung constant. Sige, transpose ko to dito. Transpose ko lahat ng variable sa kaliwa. So, V1 minus V2 minus 8V1 plus 4V1 equals 480 minus 24. V1 minus 8V1 plus 4V1. Sorry, 40 pala to, no? Mali. Nge, 40. So, ang itatranspose ko ay negative 40. 40 V1. Plus pala, plus. Okay. So, 40 V1, ito yan nakalimutan kong lagyan ng 0. It should be 40. 40, negative 40 V1. Tapos pag transpose, positive. Kaya pag inad natin, V1 plus 40 V1, 41 V1. Okay? Meron pa pala tayo ditong 8. Sorry, ano pala to? Mali naman tayo ng kopya. V2 pala to, sorry. V2. Ba't ginawa kong V1? V2 yan. Nakasulat kanina V1, no? So, V2 dapat. Bale, multiply nyo to by 8. It should be 8V2. Hindi V1. Okay? Correction. Tapos, ito, 8V2. Yan. Tapos, pag tinanspose nyo, negative 8, dapat? Negative 8V2. Yan. So, ang mako-combine lang talaga is 1V1 plus 40V1, 41V1. Tapos, negative V2 minus 8V2. Yon, negative 9. Okay. Equals 480 minus 24. 6, 7, 5, 4. 456. Equation 2. Ayan. So, meron na tayong dalawang equation. Pag sama-samahin na natin, dalawang unknowns lang tayo. So, 2 equations lang ang kailangan. Equation 1, tsaka equation 2. So, gamit na lang tayo ng calcu para madali. Mode 5 to lang, mode 5-2. Mode 5-1 pala kapag 2 equations to So, yung mga coefficients lang yung mahalaga. So, 7, mukhang 3. 7, negative 1, 24. So, 7, negative 1, tapos 24. Equation 2, 41, negative 9, 456. 41, negative 9, 456. Yan. Press equal, solve agad natin. Yan. Si x, yan yung V1. Exact value, negative 120 over 11 volts. Ilan yan? Approximately, negative 10.91. Tapos kay V2, press equal. Ito si y. Value yan ni V2. Exact value is negative 1104 over 11 volts, approximately negative 100.36. Okay. Yan lang ba pinapahanap? Node voltages lang din naman, di ba? Okay. V1, V2 lang. So, yon. Na-solve na natin yung problem.
So, nakailan tayo ngayon? 31 na. Sige, abangan nyo na lang yung next video tutorials natin. Okay? Dito muna, hanggang dito lang muna tayo. So, follow lang kayo sa aking account. Okay, follow para ma-notify pag may next video tutorial tayo. And mag-subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Okay, panoorin nyo lang din yung mga video tutorials ko. Ililink ko na lang sa description para ma-check nyo yung mga past video tutorials as well as yung pinaka-playlist natin sa Circuits 1. This is Circuits. Para lahat ng mga video tutorials natin na nagawa, simula sa unang topic, unang lesson, hanggang sa pinaka-last, mapanood nyo para meron kayong good reference playlist for This is Circuits, Circuits 1. Okay, so good luck sa studies nyo. Sana mapasan nyo itong subject, Circuits 1. Aral lang mabuti. Solve lang ng maraming problems. Practice lang ng practice. Sige, so see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.